Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo ngayon, ano? Mag-react lang po tayo dito. Pag-usapan natin itong huling kaso ni Senadora Laila de Lima. Ito po yung magandang balita na alam natin lahat si Senadora Laila de Lima ay nakalaya na. Ngayon, sa paglaya niya, yan po ay temporary dahil yan po ay piyansa. Hinihintay natin na yung huling kaso ni Senadora Laila de Lima ay talagang ma-dismiss na yan or kung hindi man ma-dismiss ay ma-acquit na po siya ng tuluyan. Ano? Dahil yung pangatlong kaso tuloy-tuloy pa rin yan. So sa ngayon dahil bakit ba nabigyan ng piyansa si dating Senadora Laila de Lima? Ano yung basihan ng judge ni Judge Hinerbito? Tamba si Hinerbito. Ang sinasabi ng judge, mahina yung ebidensya talaga. Walang matibay na ebidensya na talagang si Laila de Lima, si Senadora Laila de Lima ay sangkot dito sa mga kaso na binibintang sa kanya. So kaya nga binigyan siya ng bail. So kulang-kulang 7 taon nakalaya si Senadora Laila de Lima. Ngayon, ano yung latest development? Yun yung pag-uusapan natin. Kasi putak na naman tong sila Roque. Babarahin natin si Roque ngayon, ano? May latest development po. Ito po ay latest lang, ano? Meron pong 7, another po na 7 testigo na naman ang bumaligtad dito sa huling kaso ni Senador Laila. Pangatlong kaso niya ito. 7 testigo po ng prosecution bumaligtad na. At sinasabi, sila ay pinilit, sila ay pinwersa, sila ay na-pressure para dyan sa mga affidavit, yung pagpirma nila sa mga inventong kwento, iba-ibang kwento laban kay Senadora Laila de Lima. Okay, basahin po natin yung news article. Ano? Alam nyo naman sa Bunyog, wala tayong fake news dito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan. Ito po. Sabi po dito ito po yung mga nagbawi ng testimonya. Another na 7 po yan. So, sino ba ito? In-screenshot ko no? Sila, teka lang, binabasa ko, no? Saan ba yun? Ito po yung 7, no? The letter addressed to Judge Gito was signed November 17 by German Agoho, Tomas Doninya, Jaime Pacho, Wu Tuan Yan, Engelbert Durano, Jerry Pepino, and Hans Engelbert Durano. Yung pong 7 na yan, ito po yung latest. Ito lamang mga araw na ito, bumaligtad na po at sinasabi, in the letter, the convict said, their participation as witnesses in the drug cases against former DOJ Secretary de Lima was initiated by undue compulsion. Yung po sabi undue compulsion and influences. And thus, any judicial statement made by us is void of lack of consent. Ibig sabihin, ang sinasabi nila dyan, sa sulat nila kay Judge Hinerhito ng Branch 206 ng Muntinlupa Regional Trial Court, ay wala naman talaga silang pagsang-ayon doon sa mga nauna nilang sinumpaang salaysay. Ibig sabihin, sinabi dito, sila'y napilitan, sila'y pinressure, o ano bang ibig sabihin ditong undue compulsion. Pinilit po. Pinilit. Kagaya din ng mga naunang testimonya na bumaligtad na rin na mga saksi kagaya ni Rafael Ragos. O, di ba? Si Rafael Ragos. Kaya yung pangalawang kaso ni Senator Laila de Lima, ano po yun, na-acquit si Senator de Lima dahil sinabi din ni Ragos, ganyan din ang tactic pinilit din. Ito nga po ngayon, yung latest. Kaya ito, makikita natin dito yung pattern. So ngayon dito, kaya ang title natin, ano na ngayon ang mangyayari? Ang sigurado tayo dito, papunta na to sa pag-acquit kay Senador Laila de Lima. Totally, mapapawalang sala na siya dito sa huling kaso na ito. Totally na yung kanyang freedom. Kasi ngayon, bail lang yan Ngayon, what's next?
Sa dami po ng mga testigo na sinasabi mismo ng mga testigo na sila ay pinilit, sila ay tinakot, sila ay pinuwersa, tingin ko dapat ituro dito, may babalikan dito. At ang unang babalikan dito, si Vitaliano Aguirre, si Secretary Aguirre, na sinasabi ng mga testigo, ito yung tao, ito grupo nito, yung pumitpit sa amin, pumilit sa amin, tumakot sa amin. Although dito sa 7 witness na ito, hindi naman nila pinangalanan kung sino yung undue compulsion na yun. Pero by common sense naman, sino ba ang nagdidikdik kay Senadora Laila de Lima? Di ba itong mga gobyerno ni Duterte, di ba itong Department of Justice? So, kaya maliwanag dito mga kabunyog na ito ay magiging additional na po na ebidensya ha, pag natapos na overall yung kaso ni Senador Laila de Lima, itong huling kaso niya, pag na-acquit na siya dito, pwede na siyang rumesback. May resback. Sabi nga ng ibang mga legal analyst, dapat resbackan dahil hindi po pwede yung nagpapakulong ng inosenteng tao. Ngayon, may pinalilitaw si Roque na parang sinisiraan itong si Judge Henerhito, yung nagbigay ng piyansa kay Senadora Laila de Lima, yung judge sa huling kaso, na nag-aproba ng piyansa. Sabi daw ni Roque, kinokonekta na paborito daw na estudyante ni Senador Laila de Lima yan. Mula sa San Sebastian na College of Law. Ngayon, yan ay opinion ni Roque. Bakit hindi nila yan sa korte? Di ba? Patutunayan nila yan. Ngayon, sinasabi pa ni Roque na nababastos na daw yung batas dahil daw pwede daw pala magsinungaling na lang ng ganon-ganon. In fact, ang totoo nga niyan, kung sa normal na daloy ng kaso, kung yung talagang testigo nagsinungaling, perjury ang tawag doon, bawal yun. Pero, in this case, hindi mo masasabing nagsinungaling sila eh. Dahil sasabihin natin dito, hindi naman talaga nagsinungaling yung mga tao. Sila ay pinwersa, at yun ay napakasama. Yan ang isaksak dapat ni Roque sa ulo niya. Nagpapa-fake news na naman eh, nagpo-propaganda, di ba? Kaya nga, ang sinasabi dito, hindi naman talaga nagsinungaling in itself yung mga testigo. Hindi sinungaling eh. Ang ginawa sa kanila, pinilit sila, pinwersa sila na magsinungaling. Kung yung tao pinwersa mo, tinakot mo na magsinungaling, ang may kasalanan dyan, yung nagpwersa. Kasi yung tao, ayaw niyang magsinungaling eh. Pero pinwersa siya, pinilit siya ng mga tao na magsinungaling. Kaya ang may kasalanan dyan, Roque, di ba? Saksak mo sa baga mo, saksak mo sa tuktok mo, ang may kasalanan dito, yung mga taong pumwersa sa mga testigo para magsinungaling. Yun lang talagang may kasalanan. Kasi yung tao tinakot eh. Binantaan. Oh. Talagang kahit sino. Yan din ang sinasabi ni Ragos. Iisa ang kanilang statement. Hindi lang isa, dalawa, tatlo ang bumaligtad na testigo dito kay Laila de Lima sa kaso niya. Hindi lang 10, mahigit ng 10 testigo. At ano naman ang magiging ganansya nila kung babaligtad sila? Ang sinasabi lang talaga nila, konsensya. Konsensya na sa tingin nila, alam nila sa sarili nila, walang katotohanan yung mga sinasabi nila laban dito kay Senador Laila de Lima. Pero, nakakulong si Senadora Laila de Lima eh. So, alam ng mga testigo eh. At ngayon, nagsasalita sila. Alalahanin natin, wala namang kapangyarihan si Senadora Laila de Lima. Wala naman siyang pera. So, ang talagang motibasyon nitong mga testigo na ito para magsabi ng totoo ay konsensya. Ayan yata yung wala sila Duterte, sila Roque, at sila Aguirre. Yan ang wala sa kanila, konsensya. Pero itong mga tao ito, na konsensya, yan ang sinasabi nila. Kami pinwersa na magsinungaling, pirmahan ang mga peking affidavit. Diba? Ayan ay ayon sa testigo. Kaya nga, unang kaso ni Senator Laila de Lima, dismiss. Ikalawang kaso, acquitted. Itong ikatlong kaso, nakapag-bail siya at tingin natin, tuluyan ng makakalayan. At syempre, sa ngalan ng hustisya, hindi pwedeng ganun-ganun lang yun. Di ba, mga kabunyog? Di ba? Hindi pwedeng ganun-ganun lang yun. Na dahil nakalaya na si Senator Laila de Lima ay ayos na ang buto-buto? Hindi. Dapat balikan ng kaso, managot yung dapat managot dito. Nagpakulong kayo ng inosenteng tao. Itong si Duterte, si Aguirre, at itong sila Roque, hanggang ngayon nagpa-propaganda pa itong sila Roque. Di ba? Itong sila Panelo. Sabi ni, basa ko na mga comment nyo, kayo, ano sa patingin nyo?
Ang nagsasabi po na sila'y pinwersa, ito mga testigo. 7 testigo. Itong huli lamang, ito lamang nakarang araw, ang bumaligtad na naman. At sinasabi sila'y pinwersa. Oh. Bowie Ortiz Martin Jr., Sabit Subigiri dyan. Oh. Oh. Yema, teka. Binabasa ko. Virginia Cabrilla, good morning Sir Kulex Soliman. God bless po. Salamat po sa mga nanonood. No? Amor Mantele, good morning po Sir Kulex, Kabunyog. Batiin ko lang Sir Jimmy De Vera, lagi nanonood sa atin, Kabunyog for may kawayan. Tony Parcon, Kabunyog Kulex Suliman, hindi tayo naniwala kay Roque Panelo, Kibuloy, Celis Badoy, Duterte. Sara sa SMNI, puro kasinungalingan ang report nila kay Senator De Lima, galit na ang sambayan ng Pilipino sa kanila. Kaya nga po, Kabunyog Tony Parcon, kailangan managot ang dapat managot dito. Diba? O, Anthony Perez, daldal mo, wala naman nakikinig sa'yo. Ha, madaldal ba ako? Ikaw nga nakikinig ka, kaya ka nag-comment eh. Talaga itong mga dutards na to. Ha? Ay, tayo, walang fake news. O, ngayon, ano na naman masasabi nyo? 7 testigo na naman ang bumaligtad. At sarabing sila'y tinakot, pinilit. Para pirmahan ng mga imbentong kwento. O, sasampalin kayo ng katotohanan eh. Ang problema sa ating maraming kababayan, nakikita na ang totoo, nandyan na ang katotohanan, ayaw maniwala. Naniniwala pa rin sa mga propaganda nila Roque, di ba? Isipin nyo, si De Lima, 7 taon na kulong yan eh. At meron siyang pagkakataon na mabilis na makalaya. Sabi nga ni Boying, humanitarian grounds na lang, magpaawa ka for humanitarian, humanitarian yung gawin mong basihan para makapag-file ka ng bail. Pero ayaw ni De Lima yon. So, siya ay napiyansahan base sa merit ng kaso. Yung sinasabi dun sa kaso, mahina talagang ebidensya o wala talagang ebidensya. Hindi dahil paawa. Hindi nga nagsakit-sakitan si Laila De Lima. Nag-neck brace ba si Laila De Lima? O nag-neck brace ba siya? Siya ba'y nagpa-hospital? Wala. Nag-wheelchair ba? Hindi kagaya ng mga korap ng mga politiko. Pag nahuli sa kaso ay nagsasakit-sakitan. Diba? So yan witness ang nagsasabi niya na sila bumaligtad. O, diba? O Erwin Ross Bidalaw, grabe ang pakawalang mga didestrol double time na nitong huling 20 araw. Matagal na yan, mga troll na yan. O. Emily Sioson Romero, good morning to all Kabunyog. Salamat, Amor Mantele. Bert Jill Riesre, sumusunog lang si Piluca Aguirre kay Mang Kanor, kaya dapat si Mang Kanor ang i-substitute sa kulungan. O di ba? Bukod kasi sa ICC na kaso, na investigasyon, may kaso pa si Rodrigo Duterte sa sinampang kaso ni Franz Castro, yung pagbabanta, di ba? May sabpina na nga siya diyan pinagpapaliwanag siya sa DOJ, di ba? Pinasasagot siya dun sa pinail na reklamo sa kanya, yung pagbabanta ng pagpatay ng tao kay Franz Castro. Iba pa itong magiging rest back na kaso ni Laila De Lima dito kila Duterte at Aguirre. Kapag talagang niresbakan na sila pinaila na sila ng kaso ni De Lima dahil dito sa mga inventong affidavit na ito. Iba pa ito. So, patong-patong na kaso po yan. At dahil kung talagang sinasabi natin, gumugulong ang batas, this time, di pagulungin talaga ang batas, di ba? Ganun lang naman yan eh. Kasi si Senadora Laila De Lima, hinarap niya yung kaso niya nang hindi siya nagpapaawa, hindi niya binaba yung prinsipyo niya. Hindi siya nakipag-political bargain. Hindi eh. 7 taon siyang nakulong gamit ang talagang pinaglaban niya yung katotohanan. Di ba? Ayun, totoong laban. Di ba? Kaya, kung sa tingin nila Duterte, nila Aguirre, wala silang kasalanan, harapin nila yung kaso nila ngayon. Ganun lang yun. Di ba? Di ba, Roque? Wala naman tayo naman sa bunyog kung ano ang katotohanan, yun ang sinasabi natin. Di ba? Mila Bianino, good morning Sir Kulex. Ngayon ko lang nanood sa vlog mo, hindi ko mabuksan. Salamat sa mga nanood. Payback time, sabi ni Romeo Senador Jr. Payback time yan eh. Managot ang dapat managot. Larry Bartolome, greetings from Larry Bartolome of Oil Sobrante at California. Mabuhay ka pare ko, ituloy ang laban. Salamat po. Larry Bartolome, Beth Peña, si Senador Laila De Lima ang totoong matapang. Erwin Rose Bidalaw,
Si Tatay Diggs at Wigire, wheelchair at neck brace agad-agad. Pwede eh. Abangan natin, di ba? Patong-patong na kaso po yan, sigurado tayo. At sigurado naman tayo, yung yung pangatlong kaso ni Senadora Laila de Lima, itong huling kaso, ano na yan, maa-acquit na siya dyan. Masyado ng booking na eh. Talagang nakita na inventong kaso lang eh. Ikaw ba naman, pitong testigo ang bumaligtad ngayon. O, 7 testigo ang bumaligtad. Iisang sinasabi, sila'y tinakot, sila'y pinwersa. O, ilang testigo pa ba? O, di ba? Ang kailangan bumaligtad. Halos lahat na nga po nagbaligtara na. O, di ba? Kaya mahihirapan na sila Duterte at Aguirre nito. At pag binalikan na sila ng kaso, mahihirapan na sila. Ay pagtanggol na lang nila ang sarili nila sa korte. Ganun na lang po yan. Ano? Managot ka rin. Patas lang. Patas lang. Dapat managot talaga. Noel Orencia. Duwag naman yang si Digonyo. Silvino, sabi ni Tute Louie. Silvino Lanzarote, wag mong mabilis yung hindi ko nabasa. Diba? Binabasa ko po pilit ang inyong mga comment kaya lang mabilis yung scroll no? Good morning po attorney at sa lahat ng may mabubuting loob, Amelia Hordascal. Ako po si Kulek Soliman. Si attorney Enzo Recto, may ibang vlog pa siya, no? Ma'am Amelia Hordascal, ano? Madami ding tayo talagang tagasunod sa bunyog, ano? Ed S. Picundo, Anthony Perez, bakit andito ka sa live niya kung di ka nakikinig? Oo nga eh. Galit na galit pero nakikinig naman sa atin. Tapos sabi niya, wala daw nakikinig sa akin. Siya nga nakikinig eh. No? Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, minsan ganito yan. Mga followers ni Duterte at ni Marcos, huwag kayong titingin sa politika. Ang bunyog ang tinuturo sa atin, tumingin lang tayo kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, kung ano ang totoo. Yun lang. Yung politika yan eh. Pero ang pinakamahalaga sa bunyog, ano ba yung tama? Ano ba yung mabuti? Ano ba yung totoo? Kung yan ang totoo, sasabihin ng bunyog yan. Kagaya ngayon. 7 testigo ang bumaligtad. Totoo yan eh. Sumulat na nga yung mga testigo mismo sa korte. Sinasabi nila, kami ay binabaligtad na namin ang aming testimonya. Pinilit kasi kami. Matagal na namin na gusto na magsalita. Pero ngayon lang kami nagkaroon ng lakas ng loob. Ganon din yung mga ibang testigo, sila Ragos. Matagal na silang nakokonsensya na si Senadora Laila de Lima ay nakakulong. Alam na alam nilang walang kasalanan si Senadora Laila de Lima. Alam na alam ng mga testigo. Dahil sila mismo ang pumirma ng mga affidavit na sila'y pinilit, alam nila yun. Kaya ngayon nakokonsensya sila. Yan ang katotohanan. Bakit ngayon magagalit ang maraming kababayan natin dito? Di ba? Bakit kayo nagagalit sa totoo? Natutuwa ba kayo na ginagamit ang kapangyarihan para idikdik ang isang taong inosente? Kung sa inyo mangyari yan. Ganun lang naman yun di ba? Ikaw ikulong ka, alam mo inosente ka. Di ba? Napakasakit niyan sa'yo, sa iyong pamilya. Si Senadora Laila, hindi lamang ang nasaktan ay ang kanyang pamilya. Ang bayan, ang nasaktan dito, yung hustisya. Dahil alam naman natin, ang ginagawa ni Senadora Laila de Lima, nag-iimbestiga siya ng mga human rights violation, ng mga extrajudicial killings sa panahong si Duterte ay nasa kapangyarihan. Diba? Pinersonal ni Duterte. Diba? Ronald Enriquez, salamat nanonood ka. Kabunyog mula sa Pampanga, Ronald Enriquez, diba? Magandang umaga po, Sir Kulex, bunyog ng Angeles City. Mabuhay kayo mga kabunyog sa Angeles City. Kayo ni Ma'am Wilma Suarez, sila Ma'am Connie Chan, mabuhay kayo dyan. Mga kabunyog sa Pampanga. Binabati ko rin ang mga kabunyog natin, Ma'am Ina de la Cruz, binabati ko kayo. Leoncio Abaya ng Calbayog, binabati ko kayo. Aquilo Alba, wala nang mangyayari din, ayaw pumayag ang gobyerno na pumasok ang ICC sa Pilipinas. Kaya nagsasayang ka lang ng oras sa paninira mo sa mga Duterte. Unang-una, wala namang paninira. May paninira ba sa pagsasabi ng totoo? Nasa balita yan Yung investigasyon ng ICC, paninira ba yun? Investigasyon pa nga lang Diba? Kung ayaw pumayag ng gobyerno ni Marcos, hindi natin alam kung papapasukin o hindi. Pero, ibang topic to. Meron na pong resolusyon sa Kongreso ngayon. Si Congressman Abante at yung isang congressman.
Sinasabi na payagan na ang ICC pumasok sa Pilipinas. Nangyari din po yan. Ibang topic po yan. Hindi yan fake news. Hindi yan fake news. Sinabi din ng DOJ, pinag-aaralan nila kung papapasukin ng ICC. Pinag-aaralan. Di ba? Hindi yan fake news. Ano yan investigasyon. Bakit ka matatakot sa investigasyon? Di ba? Aquilo Alba, kung maka-Duterte ka. Simple lang. Bakit ka matatakot sa investigasyon kung wala ka talagang ginawang mali? Kung talagang ang taong inosente, kung ako lang, di mag-investiga kayo hanggang gusto nyo. Kung talagang wala kang ginawang kasamaan, wala kang ginawang mali, walang problema yung investigasyon na yan. Kahit ICC pa yan, kahit police pa yan, NBI pa yan. Ang tao kasing malinis ang konsensya, handang humarap kahit kanino. Pero kung may tinatago, may pinagtatakpan, nagpapalusot, at alam naman na ginawa niya ang krimen, maraming palusot yan. Ganun lang naman ang tao, di ba? Pag guilty, ang daming palusot, ang daming katwiran. Pero ang taong walang kasalanan, lumalaban ng patas yan, ng harap-harapan. Dahil pag ang tao alam mo na wala kang ginawang mali, kaya mong humarap kahit kanino at magsalita. Kahit ilang investigasyon yan. Simple lang yan, di ba? Di ba? Pero kung ang ikaw, alam mong ginawa mo, may ginawa kang kasalanan, di marami ka nalang palusot. Madami kang gagawing kung ano-ano para maiwasan mo yung pagharap sa katotohanan sa investigasyon. Di ba? Ganun lang yan. Basic naman yan sa tao di ba? Hindi kailangan yan ng napakatalino. Common sense yan. Di ba? Ganun lang yun. Kung walang kasalanan si Duterte, di papasukin ng ICC. Total, sabi ni Bato, sabi ni Duterte, hindi sila natatakot. Hindi pala kayo natatakot. And yet, ayaw niyong papasukin ng ICC. Di ibig sabihin, takot kayo. Ganun lang yun. Di ba? Hi, ID Hubida. Good morning po. Salamat Ang dami nanonood sa atin. Maraming salamat. I-share po natin itong ating vlog. Quintin Labrador. Dapat pa nga arestuhin na mga animal na yan ng taong bayan. Lalo na si Dutae, matagal kasi ang due process. Mabuhay ka, Kabunyog Kulex. God bless. Tayo naman sinasabi natin. Sabi mo nga, Quintin Labrador, arestuhin na ito nga, investigasyon lang Wala pang ang kaso Natatakot na. Wala pang ang warrant of arrest Hindi lalo na pag may warrant of arrest na, baka nagtago na sa China yan, di ba? Dito nga, investigasyon pa lang ang pinag-uusapan. Papapasukin lang, di ba? Parang ganito lang naman yun Lumabas ka ng grocery. Sabi nung guard, pati nga ng bag. Diba? Minsan, in-inspect ang bag, di ba? Papasok ka sa isang establishment. Kung wala kang dalang deadly weapon, bukas mo lang yung bag mo Kung wala naman, di papakita mo lang yun, di ba? Wala naman pala, di papapasukin ka na ng guard. Kasi alam mo na yung bag mo, wala naman laman na deadly weapon yun. Or anumang bagay na illegal doon. Kaya willing ka naman buksan yun, di ba? Pagpapasok ka sa mga malls o mga establishments. Kasi ang logic nun, bakit mo binubukas yun? Okay lang sa'yo. Wala naman makikita Normal naman di ba? Pero kung may laman talagang droga o deadly weapon o armas, hindi mo bubuksan yun, di ba? Marami ka ng palusot di ba? Ganun lang naman yan. Ang dali-daling kunin ng logic, di ba? Investigasyon pa lang yan, natatakot na yung mga Duterte. And yet, kung magsalita, ang tatapang, hindi daw natatakot. Come on, sabi niya. Pero yung mga congressman nakakampi nila, ayaw. Sinasabi nila, huwag niyong papasukin, ganun lang naman yun Sabihin niya, ider niya si Marcos. Sabi Marcos, dineder kita, huwag mo nang pigilan ng ICC. Okay lang sa akin. Di kung kay Kanor naman gagaling yan, di walang problema. Di ba? Dito sa Kulex Sulman, hindi kayo makakalusot di ba? Simpleng-simple yan Ang ibig sabihin, takot talaga. Bakit takot? May ginawa kasing kasamaan. Guilty kasi. Ganun lang yun. Huwag na tayo nagpapaligoy-ligoy dito. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Jasmine Celso. Ngayon lang kita nabati, Ma'am Jasmine Good morning, Kabunyog Kulex, all viewers and followers. Salamat. Edgar Gamen, Bunyog para sa katotohanan. Good morning po, Aida Hubida. Edgar Gamen, salamat Rolly Estuyo Estopase. Good morning, Sir Kulex, watching Cebu City. Support ako palagi sa Bunyog. May Bunyog Basic Orientation Seminar tayo sa Cebu City. I think November 26. Kontakin nyo si Marie Al Aquino. Rolly Estopase.
Yung mga gusto maging member ng Bunyog dyan sa Cebu City, kontakin nyo si Maria Al Aquino. May basic orientation seminar tayo dyan, November 26. Diba? Tama ba yun? Alan Doble, si Gloria mahilig umarte. Nako, skit para makalaya. Kunwari may sakit. Totoo yan, Alan Doble. Nagsakit-sakitan yan si Gloria. Si Enrile, paano nakapiyansa? Si Enrile, anong sinabi na sa Supreme Court? Nag-file si Enrile, paawa, humanitarian grounds. Madami daw sakit. Benting sakit daw. Sakit sa mata, sa dugo, sa baga. Lahat na sakit. Pero nung gumagawa ng katarantaduhan, malakas pa sa kalabaw. Pero nung na-file na ng plunder, di ba, ng pandarambong, nakasuhan ng pandarambong, biglang nagkasakit na. Si Enrile, ngayon nakapiyansa lang naman yan eh. May kaso pa yan si Enrile. Yan ang mahirap kasi sa totoo lang eh. Si Gloria, di ba? Malakas pa sa kalabaw ngayon. Wag tayong tignan natin yung katotohanan dito, mga kababayan. Walang paninira ito. Tignan nyo yung pinail ni Enrile petition for bail sa Supreme Court. Yan ang dahilan niya. Marami siyang sakit. At sabi naman ng Korte Suprema, sige, payagan na magpiyansa kasi matanda na. Kawawa naman daw. For humanitarian. Isipin nyo. Lahat ba ng bilanggo kaya mag-file ng ganon? Ang daming mga bilanggong matatanda sa kulungan. Na ang mga kaso mas lesser kay Enrile. Bakit hindi nakakapiyansa? Walang pera. Pero sila Enrile kasi kaya nilang ng batas eh. Pandarambong po ang kaso niyan. Daang milyon ang involved na pera. Napoles scam. Pinapaalala lang natin. Hanggang ngayon, active pa ang kaso ni Enrile. Hindi pa yan tapos. Hindi pa siya acquitted yan. Piyansado lang yung matanda na yan. Pero kung magsalita yan, akala mo kay linis-linis. Pero piyansado lang yan dahil ang sinabi niya, marami siyang sakit at matanda na siya. Pero nagtatrabaho sa Malacanang, advisor ni Marcos Jr. Yan ba ang may sakit na parang bedridden eh? Malakas pa sa kalabaw. Dinululuko lang yung korte, di ba? Niluluko ang hustisya sa Pilipinas. Palibasa kasi makapangyarihan, maraming pera, maimpluwensya, kaya nagagawa nila yan. Yan ang realidad ng hustisya sa Pilipinas. Pero yung mga mahirap na nakakulong, mga matatanda dyan sa bilibid, na yung iba dyan lalaya na, hindi naman makakalaya kasi walang pera. Di ba? Ganun yan eh. Pupunta rin tayo sa usapin ng justice. Balik tayo kay De Lima. Yun na nga. 7 witness na uli ang bumaligtad. 7 testigo na sinasabi pinilit sila. Yan ay magiging karagdagang ebidensya para talagang si Leila De Lima ay tuluyan ng ma-acquit sa kaso na yan, sa pangatlong kaso. At karagdagang ebidensya yan pag si Leila De Lima ay nag-rest back na ng kaso labang kila Aguirre at Duterte dahil sa mga ginawang imbentong kwento. Hindi lang imbentong kwento eh. Buong na yata eh. Telenovela ang ginawang kwento. Hindi lang one page eh. Telenovela eh. Talagang lahat imbento eh. Dapat itong si Aguirre, scriptwriter to ng pelikula eh. Di ba? Aguirre ka? Walang hiya ka? Hindi lang isa ang affidavit eh. Pang telenovela yung ginawang kwento eh. Mula simula hanggang wakas, imbento eh. Di ba? Dinaig pang pambansang marites ng Pilipinas itong si Duterte at Aguirre. Gawan mo ng ribulto na para sa pagiging pambansang marites, si Aguirre at Duterte. Gawan ng ribulto yan. Sa totoo lang ngayon nabubuking. Nagagalit ang mga DDS dito. Ayan, paano nyo haharapin yan? Mga tao mismong tumistigo ang nagsasabi. Hindi naman invento yan ng oposisyon. Yung mga tao mismo, the witness, ang nagsasabi na sila'y pinilit at tinakot. Yun mismo mga ginamit nila Aguirre. Yetma, hindi paninira ang pagsasabi ng katotohanan, ang paninira ay ang pagpapakalat ng salamat Yetma ha. Nga naman, hindi paninira ang pagsasabi ng katotohanan. Nasasaktan lang sila kasi ina-idolize nila, panatiko sila ng mga politiko, ayaw nilang marinig ang katotohanan. Nasasaktan sila. Kaya pag may mga nagpo-propaganda, kagaya nila Kibuloy, nila Panelo, nila Roque, dyan sa SMNI, dyan sila nakikinig. Pero alam nila ang katotohanan, kaya lang nasasaktan sila. Tayo naman, buboldyakin natin sila gamit ang katotohanan. Wala tayong pangingilagan sa bunyog. Di ba? Pawang katotohanan lamang. Ganyan ang bunyog. No?
Oh. Pahiya kasi sila ngayon eh. Oh. Patong-patong na kaso ang darating pa diyan kay Duterte. Tingin natin. Ano? Oh. Edsel Garcia, fight lang, Kabunyog, Kulek, Soliman. Basta nasa tama tayo para sa bayan. Maging loyal tayo sa mamamayan. Hindi sa mga politikong gahaman sa pera ng bayan. Tama! Kabunyog Edsel Garcia. San ba ang iyong lugar, no? Eh, kailangan ikaw ay makapag Bunyog Basic Orientation Seminar. Ano? Eugene Cruz, habang mayroon tao na katulad nyo na nagmamahal sa katotohanan, may liwanag pa ang bukas. Salamat Eugene Cruz, sama-sama tayo. Hanggat may mga taong naniniwala sa totoo at mabuti at tama, may pag-asa ang bayan. Yan ang ibinibigay ng Bunyog. Yung pag-asa na tayo ay magsama-sama sa kabutihan at sa katotohanan. Yun lamang, hindi tayo panatiko ng kahit sinong politiko. Basta mali, mali. Kung tama, tama. Yun lamang tayo, no? Di ba? Yan ang daming mga nag-comment. Vivian Soliman Torres, ba? Soliman, ano? Attorney, good AM, mabuhay po kayo. Hindi po ako si Attorney Enzo Recto, no? Ma'am Vivian Soliman. So may Soliman ninyo, no? Mukhang kamag-anak ko pa kayo, ha? Ma'am Vivian Soliman Tormes. Tormes ba? Oo. Salamat, ha? Masaya din yung balita eh kasi bumaligtad na nga yung mga witness na 7, bagong witness bumaligtad. Masaya tayo habang lumilitaw ang katotohanan, masaya ang Bunyog eh. Masaya tayo. Nelzin Angga, gusto kong pasalamatan si Mr. Ay, ano ba 'yan? Mukhang mga troll yan eh, ba't binabasa ko pa yan. Mga tungkol sa mga huwag kayo maniniwala dyan sa mga scammer na yan, nagko-comment yan sa section. Yung mga kumikita ng pera, ganyan, yung mga investment, huwag kayo naniniwala dyan, ha? I-block nyo yung mga yan, no? I-block natin yung mga ganyan scammer na yan. Ano? Pumapasok kasi sa comment section yan, eh. Mags Manansala, God bless you, Sir Kulex. Ronald Domingo, ingat lang din, Sir Kulex, tama yan, para magising ang mga taong ayaw magising sa katotohanan, no? So hanggang dito na lang ang ating vlogs, Ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Joseph Palileo, mabuhay ka, Kabunyog. God bless. Salamat, Kabunyog Joseph. Yun nga, hanggang dito na lang ang ating vlog, ang ating live. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Suportahan natin ang ating YouTube channel, ang ating Facebook page, no? Pati yung aking wall, Kulek Soliman. Yung mga gustong magbunyog, i-message nyo lang ang mga leader na bunyog or sino mang kabunyog na kilala nyo or ako sa Kulek Soliman FB ko. Usap tayo, no? Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy-tuloy ang laban.